Sa pagpapatuloy ng ating kwento, napagtanto ni Tang na hindi sapat ang oras para mabisita ang lahat ng palasyo. Para makakuha ng magandang resulta, naisip niyang kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Kinabukasan, pagsikat ng araw, agad na nilapitan ni Tang ang kanyang mga kasama upang ipaliwanag ang kanilang magiging plano. Dahil sina Wu Bangji at Cheng ay may malalim na pagkaunawa sa Sword Saint Palace, maaari silang bumalik at patuloy na bisitahin ang lugar. Sinabi rin ni Tang na maaaring puntahan ni Cheng ang Immortal Palace pagkatapos niya sa Sword Saint Palace, dahil ang emperador doon ay isa ring ibon kagaya niya. Samantala, si Wu Bangji ay itinalagang bumisita naman sa Endless Palace pagkatapos, dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa spirit, at kapareho iyon ng attribute ng Heavenly Fairy Sovereign. Wala namang maisip na puntahan si Guli dahil ang Great Demon Emperor at Heavenly Spirit Emperor ay parehong walang time attribute, kaya iminungkahi ni Tang na puntahan niya ang Crystal Palace dahil mukhang iyon ang makabubuti sa kanya. Para kay Dubai, ang pinakamainam na palasyo ay ang Heavenly Fox Palace. Sinabi ni Tang na sasamahan niya si Dubai sa pagbisita roon. Sa huli, pinaalalahanan ni Tang ang lahat na maging maingat at huwag basta-bastang ipakita ang kapangyarihan ng kanilang mga bloodline. Nang plansyado na ang buong plano, nagpunta ang Shrek team para sa masarap na almusal. Pagkatapos kumain, sumakay sila sa karwahe na maghahatid sa kanila sa kani-kanilang lokasyon. Unang ibinaba ang magkasamang si Wu Bangji at Cheng, kasunod si Guli. Sa huli, ibinaba ng karwahe sina Dubai at Tang sa Heavenly Fox Palace. Pagbaba ni Tang ng karwahe, nasilayan niya ang kagandahan ng banal na bundok at napahanga siya. Ang bundok ay purong puti, sa unay inakala niyang natatakpan ng nyebe, ngunit hindi pala. Hindi ito karaniwang bundok, gawa ito sa kakaibang material na hindi niya makilala. Malakas ang kapangyarihan ng swerte na nagmumula rito. Dahil dito, inisip niya na posibleng ang bundok ay nabuo mula sa materialisasyon ng swerte. Kung ganoon, malamang na ang kapalaran ng buong Falan Planet ay nakapaloob sa bundok na iyon. Makatuwiran ito dahil ang Heavenly Fox Demon Emperor ay kilala rin bilang tagapangalaga ng kapalaran ng buong Fairy Continent. Habang pinagdurugtong ni Tang ang mga ideya, napagtanto niyang ang Heavenly Fox Demon Emperor ang maaaring tunay na Lord of the Realm. Walang ibang paliwanag kung bakit pumayag itong maipon ang buong kapalaran ng planeta sa isang bundok. Natuwa si Tang sa pagkatuklas na iyon, sa wakas, natagpuan niya ang Lord of the Realm. Kung masisira ang bundok, mamamatay ang Lord of the Realm, na maaaring magbigay daan para maaga ng sangkatauhan ang planeta. Ngunit sa sobrang pag-iisip niya, nakalimutan niya si Dubai na ngayon ay nahihirapan dahil para itong hinihila ng kapangyarihan ng Heavenly Palace, at nangangambang mabunyag ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Inutusan siya ni Tang na balutin ng spiritual power ang kanyang bloodline. Dahil nasa ika-9 na antas ang spiritual power ni Dubai, madali niya itong natakpan. Nagawa nilang makayanan ang lakas ng swerte at tuluyang pumasok sa Heavenly Fox Holy Mountain. Sa may entrada, 2 halimaw ang naniningil ng elemental coin sa bawat pilgrim. Nakalusot sina Tang at Dubai at nagsimulang maglakad papunta sa tuktok. Iba ang karanasan sa Heavenly Fox Holy Mountain kumpara sa Sword Saint Palace, napakaraming manlalakbay na nakangiti at tila payapa. Nagtaka si Tang kung paano nila nakakayanan ang napakalakas na aura ng swerte na halos hindi niya mabalanse. Bago pa umapak sa unang baitang, binalaan niya si Dubai na ihanda ang isipan dahil sapat na ang unang hakbang para guluhin ang kanilang kamalayan. Handa naman silang dalawa, ngunit pag-apak nila, laking gulat nila sa sobrang sarap ng pakiramdam. Para silang pinapaliguan ng ginhawa. Ngunit sa ilalim nito, napakalakas ng puwersa, hirap silang pigilan gamit ang kanilang spiritual power. Nakumpirma ni Tang, gawa nga ang bundok sa Stone of Luck. Ngunit napagtanto rin niyang ang sobrang dami ng swerte ay maaaring makasama sa planeta kung hindi ito kontrolado. Kung ang Great Demon Emperor talaga ang Lord of the Realm, dapat aware siya rito, pero dahil walang nagsasabi ng problema, posible ring hindi siya ang tunay na Emperor. Pwede ring alam niya ang problema ngunit hindi makapagsalita dahil hawak siya ng Ancestral Court. Mas kapanipaniwala ang pangalawang paliwanag, kontrolado ng Ancestral Court ang landas papunta sa Divinity. Ibig sabihin, maaaring hadlangan nila ang pag-akyat ni Tang dahil sa kakaiba at pambihira niyang bloodline. Dahil dito,
nakaisip siya ng paraan, kung mapapapayag niya ang Lord of the Realm na tulungan siyang linlanggan ng Ancestral Court, mas madali ang pag-breakthrough. Ngunit mahirap iyon, kailangan niya ng plano. Dahil sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi na niya napanatili ang pagkukubli ng kanyang bloodline. Unti-unti siyang nilalamon ng kapangyarihan ng swerte. Mabuti na lang at naramdaman iyon ni Dubai at ginising siya sa malalim niyang pag-iisip. Nag-ingat si Tang mula noon habang marahan nilang inaakyat ang bundok. Habang pataas ng pataas, lumalakas ang kapangyarihan ng swerte. Hindi ito matalim tulad ng sword aura, ngunit napakabigat sa isip. Nasa kalagitnaan sila nang sumuko si Dubai, hindi na niya kinaya kaya kinailangan niyang mag-meditate. Naiwan si Tang ngunit mas mabilis siyang umakyat dahil alam niyang kailangan niyang makarating sa tuktok. Nang malapit na siya sa taas ng bundok, biglang lumitaw ang auspicious clouds. Kumulog at kumidlat, at bumuhos ang ulan ng swerte. Nababad si Tang sa kapangyarihan ng kapalaran. Ngunit nang lumampas siya sa limitasyon ng spiritual power, biglang nagbago ang lahat, ang swerte ay naging malas. Naging itim ang ulap, at bumalot ang kapangyarihan ng masamang kapalaran. Ang isang ordinaryong pilgrim ay siguradong malilito, ngunit si Tang ay may heavenly fox eyes kaya alam niya ang kaibahan ng good at bad luck. Mas malala pa ito sa sword energy sa Sword Saint Palace. Ginamit niya ang natipong swerte at ang Golden Liger Flame para lumaban sa malas, at nakaisa pa siyang hakbang. Biglang naglaho ang malas at bumalik ang good luck. Sinubukan niya ulit. Pag-apak, bumalik ang malas, mas malakas pa. Napansin niya ang Golden Liger Flame, nagiging itim ang panlabas na bahagi. Ibig sabihin, inaabsorb nito ang bad luck. Natuwa siya. Patunay ito na first-class bloodline ang hawak niya, at magagamit niya ang bad luck na inabsorb nito bilang sandata laban sa kaaway sa hinaharap. Masaya niyang tinahak ang susunod na hakbang, hanggang marating niya ang tuktok. Madilim ang paligid, parang gabi. Sa harap niya ang napakalaking palasyo ng Heavenly Fox Mountain, may manipis na sinag na lumalabas sa pintuan. Ilang segundo pa, isang fairy ang lumabas, may 7 buntot. Tinawag niya si Tang para pumasok. Sumagot si Tang na hindi siya karapat-dapat dahil sa mababa niyang spiritual level. Ngunit sinabi ng Emperor na magiging sapat ang lakas niya pagkatapos ng bautismo sa loob. Ngunit nag-alala si Tang, baka mawala siya sa sarili at masayang ang lahat ng bloodline na pinaghirapan niya. Sinabi ng Emperor na napakaganda ng kanyang bloodline, pinakamaganda na nakita niyang taglay ng isang tao. Dagdag pa niya ay kung gusto pang magpatuloy ni Tang papasok sa loob, ay kailangan niya ang pabor ng kapalaran. Sinabi ni Tang na pangarap niyang pumasok sa Heavenly Fox Palace, ngunit gusto niya itong makamit gamit ang sariling lakas, at kung iaasa lang niya ito sa kapalaran ay tiyak siyang hindi siya kwalipikadong maging miyembro ng palasyo. Namangha ang Emperor sa katapatan at disiplina ni Tang. Dahil doon, pinayagan niya itong bumalik kapag natupad ang hinahanap na lakas. Bilang gantimpala, binigyan niya si Tang ng jade na magpapadali sa pag-akyat niya sa susunod. Masaya si Tang, 2 token sa loob lamang ng 2 araw. Pagbaba niya, nalaman niyang nauna nang bumaba si Dubai, kaya't diretso siyang bumalik. Pagdating niya sa paanan, nandoon na ang kanyang mga kasamahan. Sumakay siya agad sa karwahe at dahil sa sobrang tuwa ni Tang, ikinwento niya agad ang karanasan. Nagulat si Dubai, hindi man lang siya tumagal hanggang tanghali. Sina Cheng at Wu Bangji naman ay nakarating sa kalagitnaan ng bundok. Nang si Guli na ang tinanong, naasar ito, 3 hakbang lamang ang naabot niya. Inutusan siya ni Tang na sabihin ang lahat ng mga nangyari. Ikinwento niyang pag-apak niya sa 3 baitang, parang pumasok siya sa mundo ng kristal. May taong kamukha niya ang lumitaw at agad siyang tinalo sa isang suntok, na nagpaikot sa kanya hanggang nawalan siya ng malay. Pagkagising niya nasa paanan na siya ng bundok, at kinailangan niya muling magbayad para makaakyat. Alam agad ni Tang, iyon ang Crystal Great Demon Emperor Replication. Pero may hindi tugma, kung parehong-pareho sila, bakit mas magaling ang replika? Dahil kulang sa self-awareness si Gu Li, kung mas nagtagal siya, mas mauunawaan niya ang sarili niyang lakas. Sinabi ni Tang na sasamahan niya si Gu Li kinabukasan. Natuwa si Gu Li, pero nagalit si Dubai, ayaw niyang mag-isa. Ipinaliwanag ni Tang na hindi niya ito masasamahan, ngunit nagbigay siya ng payo. Paglampas sa kalagitnaan ng bundok,
Pabago-bago ang aura at kailangan ng iba't ibang uri ng cultivation. Para kina Cheng at Wu Bangji, dapat pa nilang ipagpatuloy ang pag-cultivate sa Sword Saint Palace ng isang araw bago lumipat. Pagdating nila sa hotel, nagsipasok na lahat sa kanilang kwarto. Pagod si Tang, ngunit hindi siya nagpahinga. Umupo siya at nag-meditate para kolektahin ang kapangyarihan ng swerte na nakuha niya sa bundok. Pinikit niya noon ang Heavenly Spirit ay dahil baka ma-detect ang kanyang pre-incarnate divinity. Ngayon ligtas na siya, binuksan niya ito. Bumulwak ang kapangyarihan ng swerte papasok sa mata. Sobrang bigat nito, kung iyon ay maliit na bahagi lamang, gaano pa kalaki ang tunay na swerte ng buong planeta. Natuto siya ng mahalagang aral, kapag may good luck, may kasamang bad luck. Ang ikalawang kalahati ng hagdan ay patunay, sabay na naglalaman ng swerte at malas. Gayunpaman, hindi na niya ito pinag-isipan pa dahil kailangan niyang ituon ang buong atensyon sa kanyang pagko-cultivate. Pagsapit ng umaga, nagsimula ang lahat sa kanilang karaniwang gawain at nagtungo sa mga palasyo. Sinamahan ni Tang si Guli patungo sa Crystal Palace. Dahil ito ang ranggong una sa mga Demon Palace, mas mataas at mas malaki ito kaysa sa mga nauna niyang napuntahan. Nakagugulat na wala ng ibang pilgrim maliban kay Tang at Guli sa bundok na iyon. Nagbayad sila ng elemental coins at pumasok sa paanan ng bundok. Namangha si Tang nang makita na ang buong bundok at ang palasyo sa tuktok nito ay gawa sa purong kristal. Samantala, kinakabahan si Guli na umapak sa hagdan. Balisa siya para sa laban niya laban sa kanyang replikang kalaban. Pinayuhan siya ni Tang na magiging maayos ang lahat. Kahit kapareho ng kasanayan at abilidad ang kopya, hindi ito tunay na tao at hindi nito kayang gayahin ang mga galaw niya. Dahil pareho sila ng lakas, mas malaki ang tsansang mahanap niya ang mga kahinaan ng replika. Lubhang nabawasan ang tensyon ni Guli ngunit kailangan pa rin niyang mag-ipon ng tapang. Nagpaiwan siya at si Tang ang unang naglakad paakyat. Pag-apak ni Tang sa unang hakbang, naramdaman niyang sinusuri ang buong katawan niya upang makalikha ng replika na kapantay ng kanyang kakayahan. Agad niyang itinago ang kanyang mga sikretong ability at binalutan ang katawan ng makapal na aura ng Blue Silver Emperor para matingnan kung yun lang ang kaya nitong makopya. Makalipas ang ilang segundo, natapos ang pagsusuri at umakyat siya sa pangalawang hakbang. May scanner din doon, at mas malakas, dahil kaya nitong tumagos hanggang sa malalim na bahagi ng kanyang spiritual self. Sigurado si Tang na ang unang dalawang hakbang ay ginawa upang siyasatin siyang lubusan, at ang ikatlong hakbang ay para likhain ang replikang lalaban sa kanya. Pag-apak niya sa ikatlong hakbang, biglang nagbago ang kapaligiran at naging isang mundong kristal. Lumitaw ang isang lalaking kamukhang kamukha ni Tang at agad siyang inatake. Lumabas na tama ang hinala ni Tang, ang replika ay makakagamit lamang ng Blue Silver Emperor abilities. Gumamit si Tang ng Blue Silver Overload Gun, at ginaya ito ng kalaban gamit ang Blue Silver Prison, ngunit hindi nito na-contra si Tang, at agad itong natalo. Nanalo si Tang dahil sa napakarami niyang karanasan mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi na isali ng replika ang kanyang taktika at memorya, kaya ito nabigo. Pagbalik sa normal ng paligid, nakita niyang umakyat na rin si Guli at nakikipaglaban sa sarili nitong replika, kaya hindi na siya nang himasok at nagpatuloy siya sa pag-akyat. Ang ika-4 at ika-5 hakbang ay tulad din ng nauna, muling sinuri ang katawan niya. Sa ika-6 na hakbang, nakasalubong niya muli ang eksaktong replika niya. Kapantay lang ng lakas nito ang isa sa nauna, ngunit ngayon may Blue Silver Spirit Emperor skills na ito, kudyat na natuto ito mula sa nakaraang laban. Hindi ito problema para kay Tang. Ginamit niya ang Spiderweb Restraint at sinabayan ng Ghost Shadow Perplexing Track, kaya muli siyang nanalo. Alam niyang muling babalik pa ang replika, mas malakas at mas kumpleto, pagdating sa susunod na mga hakbang. Pagdating niya sa ika-7 hakbang, bumalik sa normal ang lahat. Naunawaan ni Tang na ang tunay na pagsubok ng palasyo ay ang patuloy na paglakas ng replika. Sa bawat hakbang ay nagiging mas malakas ito, mas marami ang nalalaman, at mas mahirap talunin. Pero nang malaman niyang aabot sa daan-daang laban ang kailangan upang marating ang tuktok, nanlumo siya. Pag-akyat niya sa ika-9, lumitaw ang replika na may alam na sa Ghost Shadow Perplexing Track at Spiderweb Restraint. Ginamit nito ang dalawang teknik upang makatakas sa mga atake at mapigilan si Tang.
pero ginamit ni Tang ang control ang crane, capturing dragon, isang tanyag na teknik ng kanyang angkan, kaya siya ang nanalo. Sa ika-10 hakbang, inasahan niya na scanner muli iyon, ngunit bigla siyang dinala nito pataas, kalahati agad ng bundok ang nalampasan niya. Nabunutin siya ng tinik. Hindi na pala niya kailangang manalo ng ilang daang laban upang marating ang tuktok. Sa susunod na 2 hakbang, muli siyang nascan. Sa ika-3 hakbang, naghanda siya upang labanan ang replika, ngunit laking gulat niya ng 3 replika ang lumitaw. Hindi siya binigyan ng paghinto, sunod-sunod ang atake. 3 blue-silver spike arrays ang sabay na pinakawalan ng kalaban, at wala ng paraan upang maiwasan niya ito. Doon niya naalala na may first-class bloodline siya, ang Golden Liger Flame. Ginamit niya ito, sinunog ang 3 arrays, mabilis siyang sumugod at sa isang iglap ay natalo niya ang 3 replika. Ngunit nabahala si Tang dahil nalantad ang kanyang Golden Liger Flame, at siguradong gagamitin ito ng 3 replika sa susunod na antas. Umakyat siya ng 3 hakbang, at agad niyang nasilayan ang 3 usok na unti-unting nag-aanyo bilang replika. Nagpasya si Tang na mas mabuti kung papatayin niya agad ang mga ito bago pa tuluyang mabuo ang kanilang anyo. Tinarget niya agad ang nasa gitna, at pinigilan ang 2 nasa gilid gamit ang 2 niyang ability. Direktang tinamaan ni Tang ang isa sa mga replika gamit ang kanyang consecutive triple strike technique, nahati ang katawan nito bago tuluyang naglaho. Sunod niyang inatake ang nasa kaliwa, ngunit mas mahirap itong patumbahin dahil kumpleto na ang anyo. Ginamit nito ang Blue-Silver Overload Spear para subukang pigilan ang pag-abante ni Tang, ngunit ginamit ni Tang ang Blue-Silver Overload Spear, at sinabayan ng Blue-Silver Emperor Technique. Sa kombinasyon ng 2 kapangyarihan, ay nakalikha si Tang ng sibat, na mabilis at malakas niyang itinapon sa replika, tinamaan ito at tumagos ang sibat sa katawan, dahil doon, isang replika na lang ang natira, at madali na lang ito para kay Tang. Muli niyang ginamit ang kapangyarihang ginamit niya kanina, ang pagkakaiba lang ay ngayon mas pinatindi niya ang lakas nito. Sa sobrang bilis ng pagkakahagis ni Tang, hindi nakaiwas ang replika at nawasak sa pagsabog. Pagkatapos ng laban, agad na nagpatuloy si Tang sa pag-akyat, napansin niyang 3 hakbang na lamang ang layo niya mula sa rurok. Alam niya na ang huling hakbang ay magiging pinakamahirap na pagsubok, kung 3 replika sa una, at 3 sa pangalawa, at 3 sa huli, 9 na replika ang haharap sa kanya sa final battle. Hindi niya lubos maisip na lalaban siya sa 9 na replika niya. Umupo siya at nag-meditate para makarecover, natakot si Tang na kung hindi niya gagamitin ang kanyang ibang kapangyarihan sa susunod na laban ay baka hindi niya magawang manalo. Nagamit na niya ang kanyang Golden Liger Flame kaya hindi na ito kailangang itago pa. Subalit kung gagamitin niya naman ang kanyang ibang bloodline power ay siguradong magiging target siya ng Crystal Palace. Nagdadalawang isip si Tang kung hahayaan pa rin ba siya ng Crystal Demon Emperor kapag nalaman nito ang kanyang pagkatao. Sa huli, nagbago ang isip ni Tang, nagpasya siyang hindi na siya tutuloy sa tuktok at sinubukan niyang bumaba ng hagdan, ngunit habang pababa sana siya para umatras, napagtanto niyang hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa at may puwersang humihila sa kanya pataas. Habang pinipilit niya na makagalaw, nakarinig siya ng isang boses, na nagsasabing umakyat siya at ituloy ang pagsubok, wala raw duwag na nararapat maging makapangyarihan. Hindi niya ito matanggihan, ang lakas ng puwersa ay hindi na kayang salungatin. Inangat siya nito hanggang sa huling baitang at nagbago muli ang paligid, at nagsimula ang huling labanan. Pagtingin niya sa harapan ay napatunayan niya na tama siya, dahil meron ngang 9 ng replika. Hindi na nag-alinlangan si Tang, mabilis niyang ginamit ang Godly Huge Crossbow, nagpaulan siya ng mga palaso ngunit kaunti lamang ang naging pinsala, dahil sa ginawang pagsunog ng mga replika sa kanilang bloodline, bahagyang nabawasan ang lakas ng kanyang atake. Hindi na dismaya si Tang, dahil nagawa pa rin niyang masugatan ang mga ito. Agad siyang sumugod at sinubukan niyang unahin ang may pinakamalubhang sugat, ngunit napahinto siya nang biglang naglabas ng malakas na enerhiya ang replika na kanyang target. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.